Sa 6 na araw nilikha ng Diyos ang langit, lupa at lahat ng buhay, at sa ika-7 araw siya ay nagpahinga. At kaya lumakad ang Diyos kasama sina Adan at Eva sa paraiso, lahat ay perpekto. Inutusan ng Diyos si Adan na panatilihin ang paraiso, ngunit ang panganib ay nakaabang dahil gusto ni Satanas na mamahala sa lupa, dahil nagdulot siya ng paghihimagsik sa langit, pinalayas siya ng Diyos sa langit. Sa mga katwid, gumawa siya ng pakana upang kainin sina Adan at Eva ng bunga ng ipinagbabawal na puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Nagsalita siya sa pamamagitan ng ahas. Tingnan ang Genesis 1, 2 at 3. Kumusta Eve? Totoo ba talaga na sinabi ng Diyos na hindi ka makakain ng anumang puno sa hardin? Hoy ahas, maari naming kainin ang bunga ng iba pang mga puno sa halamanan, ngunit ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon o hihipuin, baka kayo mamatay. Hindi ba, ikaw ay magiging katulad ng Diyos at hindi mamamatay. Bakit hindi mo subukan ng isang maliit na kagat? Masarap ang prutas. Tingnan mo Adam, tikman mo. Masarap. Tingnan ang Genesis 3, versikulo ang Zashard. At kaya ang kasalanan ay pumasok sa mundo, at mula noon ang bawat tao ay nagmamana ng makasalanang kalikasan mula sa pagsilang, at ang bawat tao ay mamamatay sa kalaunan, dahil ang unang tao, si Adan, ay kumain ng ipinagbabawal na mansanas. Mula noon, natapos na ang maganda at pinagpalang buhay sa paraiso. Sila ay tinaboy, at ang pasukan ay binabantayan ng mga kerubin at isang nagniningas na tabak. Mula noon, kailangan nilang magtrabaho sa lupa sa pamamagitan ng pawis ng kanilang noo upang mabigyan ang pamilya ng pagkain at inumin, at tumubo ang mga tinik at dawag doon na wala ron bago ang pagkahulog. At ang ahas ay kailangang mamuhay ng walang mga paa at pakpak bilang parusa. Tingnan ang Genesis 1, 2 at 3. Noong mga araw na iyon ay may mga higante sa lupa na tinatawag na Nephilim o Titans. Sila ang mga inapo ng mga bantay ng Diyos na nagkasala ng labis sa pamamagitan ng genetically intermingling sa mga babaeng tao upang maiwasan ang pagsilang ng ipinangakong Mesiyas sa hinaharap. Ngunit ang Diyos ay labis na nagalit tungkol dito. Ang mga tao ay gumawa ng masasamang bagay: pagpatay, pagmumura, cannibalism, okultismo, mga likhang kalahating tao at kalahating hayop, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi na ito maaring magpatuloy. Dahil sa ganitong paraan ang buong nilikha ay nawasak. Babaguhin ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagsira sa lahat ng hindi na genetically purong tao at hayop at magsimula ng panibago. Tingnan ang Genesis 6, versikulo 1 hanggang 8. Sinong tanga ang gumagawa ng bangka kung saan walang tubig? Ngunit ang Diyos ay nalulugod kay Noe. Si Noe, ang kanyang asawa, ang kanyang 3 anak na lalaki, sina Sem, Ham at Japhet, kasama ang kanilang 3 asawa ay matuwid. Ang kanilang mga gin ay hindi nasira dahil nanatili silang tapat sa isa't isa. Mula sa bawat ibon, mula sa bawat uri ng mga alagang hayop, bawat gumagapang na nilalang na genetically intact, ang isang pares ay kailangang pumasok sa arka upang muling punuin ang mundo ng mga totoong tao at hayop na nasa bangka. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos kay Noe, pumasok ka sa arka at isasara ko ang pinto. Tingnan ang Genesis 7, versikulo 1 hanggang 16. Mga 16 taon pagkatapos ng paglikha ng lupa, mga halaman, araw, buwan, mga bituin, mga hayop at mga tao. Noong si Noe 600 taong gulang, pinabugan ng Diyos ang mga bukal ng malalaking kalaliman ng tubig, at mula sa 7 sluices na matatagpuan sa tuktok ng celestial dome na nakatayo sa ibabaw ng lupa, pinaagos ng Diyos ang tubig pababa, tubig na umabot sa itaas ng celestial. Ito ay tumagal ng 40 araw at 40 gabi. Pagkatapos ang buong lupa ay natatakpan ng tubig, at ang mga tao at hayop lamang na nasa arka ang nabubuhay pa, at ang mga isda sa tubig, siyempre, pati na rin. Pagkatapos, muling ibinaba ng Diyos ang antas ng tubig, at ang nawasak na ibabaw ng lupa ay naging tuyo at matitirahan muli. Muling lumaganap at dumami ang mga tao at hayop sa buong mundo. Hinding-hindi na muling babahay ng Diyos ang lupa sa ganitong paraan. Ipinangako niya ito sa pamamagitan ng tanda ng bahagari sa langit na madalas mong makikita kapag umuulan at medyo sumisikat din ang araw. Tingnan ang Genesis 8 feedback. Mga 300 taon pagkatapos ng baha, ipinanganak si Abraham. Ang Diyos ay nakipagtipan sa kanya na ang isang dakilang bansa ay magmumula sa kanya at na ang Mesiyas ay ipanganganak sa hinaharap sa pamamagitan ng kanyang angkan. Ang pananampalataya ni Abraham ay talagang nasubok ng husto,
sapagkat noong siya ay 99 na taong gulang, siya at ang kanyang asawang si Sarah, na 80 ay wala pa ring anak. Ngunit pagkaraan ng isang taon ay ipinanganak si Isaac. At nang maglaon ay magkakaroon ng anak si Isaac na pinangalan ng Jacob. Tingnan ang Genesis 22 hanggang 28. Dito makikita mo ang 12 tribo ng Israel, mula sa tribo ni Judah, sa pamamagitan ni Haring David at ng kaniyang anak na si Solomon, nang maglaon ay ipinanganak ang Mesiyas. Tingnan ang Genesis 49 versikulo 8 hanggang 10. Tinanggap ni Moises ang 2 tapyas na bato na may 10 utos mo sa Diyos sa bundok Sinai. Sinira ng bawat tao ang mga ito. Sa hinaharap, isang tao ang Mesiyas, ang darating sa lupa na hindi lalabag sa mga utos na ito, ngunit higit pa sa iyon mamaya sa video na ito. Tingnan ang Exodo 20. Si Haring David ay umaawit sa Diyos mula sa kanyang palasyo sa Jerusalem. Itinatag niya ang lupa sa mga haligi nito, hindi ito mayayanig kailanman. Awit 104:5. Itinayo ni Haring Solomon ang unang templo kung saan inilagay ang kaban ng tipan upang takpan ang mga kasalanan ng sangkatauhan sa pamamagitan ng dugo ng isang kordero hanggang sa pagdating ng Mesiyas mamaya. Dahil kung gayon ang kapatawaran ng mga kasalanan ay darating lamang sa pamamagitan niya. Binigyan ng Diyos si Solomon ng napakaraming karunungan, kayamanan, at prestihiyo kaya maraming tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ang lumapit sa kanya upang matuto mula sa kanyang karunungan. Sino ang umakyat sa langit at bumaba? Sino ang nagtipon ng hangin sa kanyang mga kamao? Sino ang nagbigkis ng tubig sa isang damit? Sino ang gumawa ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ang pangalan ng kanyang anak? Kawikaan 3:4. Mga 375 taon pagkatapos ni Haring Solomon, pinarusahan ng Diyos ang mga tribo ni Judah, Benjamin at Levi, 3 sa 12 tribo ng Israel, dahil lumuhod sila sa harap ng mga Diyos-Diyosan. Sinugo niya si Haring Nabucodonosor kasama ang kanyang hukbo na nagdala sa kanila sa Babylonia. Winasak din niya ang templo ni Solomon. Pinayagan si Daniel na magtrabaho sa palasyo at nagpapaliwanag ng isang panaginip dito. Hari, nakita mo ang isang napakalaking larawan ng isang tao. Ang ulo ay yari sa purong ginto, ang kanyang dibdib at mga bisig ay pilak, ang kanyang tiyan at mga hita ay tanso, ang mga binti ay bakal at ang mga paa ay bakal na hinaluan ng putik. Tingnan ang Daniel 2. Noong 538 BC, dinagtagal pagkatapos niyang masakop ang Babylon, si Haring Cyrus ay nagpalabas ng utos na nagbibigay ng pahintulot sa mga Israelita na bumalik sa Jerusalem at muling itayo ang templo. Pagkatapos ng 70 taon ng pagkatapon sa Babylonia, sinimulan nina Ezra at Nehemias ang pagtatayo ng ikalawa at gayon din ang huling templo sa Jerusalem ayon sa Biblia. Tingnan ang Ezra 1 hanggang 7 at Nehemias. Mga 700 taon bago si Kristo, sinabi ni Propeta Isaias, kaya ang Diyos mismo ang magbibigay sa inyo ng isang tanda. Narito, isang birhen ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at ang kanyang pangalan ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay ang Diyos na kasama natin. Isaiah 7:14. Pagkaraan ng 700 taon, ang Jerusalem at ang buong mundo ay tumayo sa ilalim ng awtoridad ng Roma. Ang mga bakal na paa mula sa estatwa ni Haring Nabucodonosor ay sumisimbolo sa dominasyon ng mga Romano. Tingnan ang Lucas 2. Ang mga Hudyo ay nakiusap sa Diyos na ipadala ang ipinangakong Mesiyas. At naroon ang pagsilang ng Mesiyas, ang tagapagligtas at manunubos, si Jesucristo, na isinilang sa isang kuwadra sa Bethlehem. Tingnan ang Lucas 2. Sa edad na 12, si Jesus ay namangha sa mga pinuno ng relihiyon ng Israel. Paano kaya na alam ng batang ito ang mga batas natin? Hindi nila namalayan na nakikipag-usap sila sa Diyos na nagbigay ng mga bats na ito kay Moises sa bundok Sinai. Tingnan ang Juan 1:10. Taon-taon nakikita ni Jesus ang isang inosenteng kordero ng Paskua na pinapatay. Si Jesus ay ganap na dalisay tulad ng tupa. Hindi siya kailanman nagkasala. Tingnan ang 1 Pedro 2:22. Alam ni Jesus na sa edad na 33, ang kordero ng Paskua ay magiging. Tingnan ang Juan 1:29. Tinanong ng mga apostol si Jesus, kailan mangyayari ang malaking kapigatian at ang pagkawasak ng templo at ang iyong ikalawang pagparito? Lucas 21:38. Sinabi ni Jesus, may ilan sa inyo na nakatayo rito na nabubuhay pa hanggang sa makita nila ang anak ng tao na dumarating sa kanyang kaharian. Mateo 6:24-28. Kapag kayo'y pinag-uusig nila sa bayang ito, magmadali kayo sa iba,
Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo matatapos ang inyong paglalakbay sa mga bayan ng Israel hanggang sa dumating ang Anak ng Tao. Tingnan ang Mateo 10:23. Kinasusuklaman siya ng mga taong nilikha niya. Niluraan nila ang Diyos na anak. Pinigilan ni Jesus ang kanyang mga anghel at pinahintulutan ng mamamatay tao ng kat na ipako siya sa krus. At sa kabila ng lahat ng ito, minahal niya sila at pinatawad. Tingnan ang Lucas 23 verse 34. Nang siya ay namatay, ang lahat ng kanyang banal na dugo ay dumaloy upang hugasan ang ating mga kasalanan. Sapagkat gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. 1:3-6. Pagkaraan ng 3 araw, nabuhay siya mula sa mga patay. Sa gayon ay nilinaw ang tanging paraan para makapunta tayo sa langit. Emperador Nero, ang hayop, ang Antikristo, ang bilang ng kanyang pangalan sa pagkalkula ng gematria sa Griego, Latin at Hebreo ay 666. Kung ang mga tao ay hindi naglagay ng marka ng halimaw, isang bagay na tulad ng abo ng altar ng paghahain sa kanilang kamay o noo, kung gayon sila ay pinagkaitan din ng pagpasok sa pamilihan upang bumili o magbenta ng anuman, at kung ang mga tao ay hindi naglagay ng marka ng halimaw, isang bagay na tulad ng mga abo ng dambana ng sakripisyo sa kanilang mga kamay o noo, kung gayon sila ay pinagkaitan din ng pagpasok sa palengke upang bumili o magbenta ng anuman, at kung sila ay hindi nakalagay sa busog, at kung sila ay hindi nakalagay sa busog, at kung sila ay nakaluhod sa harap ng kanilang mga tuhod, apoy itinapon sa mga leon at BP. Sa panahon ng malaking kapighatian sa pagitan ng 70 at 76 AD. Tingnan ang Apokalipsis 13 talata 11 hanggang 18. Sa kaliwa ng imahe, sa 70 AD, makikita mo ang pagkawasak ng Jerusalem at ang ikalawa at huling templo. Pinarusahan ng Diyos ang Israel, ang patutot ng Babylonia, ang simbolikong mga paa at daliring bakal na hinaluan ng putik mula sa larawan ni Nabucodonosor, na may pagkawasak dahil sa pagtanggi at pagpatay sa kanyang anak na si Jesus. Sa kanan, makikita mo ang pagkawasak ng Roman Empire, Babylon, noong 76 AD. Sa panahong iyon, literal na makikita sa langit ang mga karo at mga anghel. Mababasa mo ito sa aklat ng Romanong mananalaysay na si Flavius Josephus, The Jewish War, Book 6, Chapters 5 at 6. Tingnan ang Apokalipsis 6 hanggang 18. Si Jesus ay nagbalik, mga 40 taon pagkatapos ng kanyang pagpapako sa krus at muling pagkabuhay mula sa mga patay. Ang mga taong nagtusok ng mga pako sa kanyang mga kamay at paa ay buhay pa, gaya ng nakasulat sa Apokalipsis 1 verse 7, Mateo 9, Marcos 13. Sa kanan ng larawan, si Satanas ay igapos ng isang anghel at itatapon sa kalaliman ng hukay sa loob ng 1,000 taon sa 76 AD. Tingnan ang Apokalipsis 21 hanggang 3. Ang milenyong kaharian ng kapayapaan ay umiral sa lupa, humigit kumulang sa pagitan 76 at 76. Isang panahon nang si Jesu Kristo ay namuno sa kanyang kaharian sa lupa, gamit ang isang bakal na setro. Ang kasalanan ay hindi pinahintulutan, at ang mga taong naniwala sa kanya ay nagdala ng ebanghelyo sa lahat ng bansa sa buong mundo. Ang pinakamagandang gusali ay tinayo, mga katedral, kastilyo, mga linya ng tren na may mga mararangyang tren, lumilipad na airship para sa komportableng paglakbay sa lahat ng dako, libreng enerhiya, at marami pang kagandahan. Ngunit pagkatapos ng 1,000 taon, ang Diablo ay pinalaya muli mula sa kanyang bilangguan. Iyon ang panahon kung saan tayo nabubuhay ngayon, ang munting panahon ni Satanas. Tingnan ang Apokalipsis 20 talata 7 hanggang 10. Nasira niya ang napakalaking dami ng ebidensya, mga lungsod, gusali, at tatbip milenyong kaharian ng kapayapaan sa pamamagitan ng mga digmaan at apoy. Inililigaw niya ang mundo sa maraming kasinungalingan tungkol sa kasaysayan, isang walang katapusang universo, teorya ng ebolusyon at iba pa. Ngunit huwag kayong padaya, basahin ang Geneva Bible, nasa loob ang katotohanan. Ang susunod na kaganapan ay magaganap sa malapit na hinaharap, ang pag-atake sa kampo ng mga banal sa hilagang bahagi ng mundo. Ngunit lilipulin ng Diyos ang mga sumasalakay sa pamamagitan ng apoy mula sa langit, at pagkatapos ay darating ang huling paghatol, bawat tao ay haharap sa Diyos. Tingnan ang Apokalipsis 20, versikulo 11 hanggang 13. Milyon-milyong tao ang magugulat sa araw na iyon. Halika, may appointment ka sa Diyos. Ang iyong buong buhay ay papakita.
bawat gawa ng pangangalo niya at bawat iba pang kasalaan ay lalabas sa liwanag. Walang makakaalam, nasa business trip pa rin ang asawa mo. Naku, ako yan, itigil mo na yung movie na yan. June 10th, nagnakaw sa amo mo. May tsukth, nagsinungaling sa kapatid mo. March 19th, may maling akusasyon. February 17th, nagmura. September 9th, niloko ng tao. April 8, chismis sa kasamahan mo. October 7, namuhi sa magulang mo. January 14th, nainggit sa kapitbahay mo dahil sa bago niyang sasakyan. December 3, nagbigay ng gutom na ulilang walang pagkain o inumin. Bakit walang nagbabala sa akin tungkol sa lahat ng ito? Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, kasama ang lahat ng nakakubli, maging mabuti o masama. Ecclesiastes 12:14. At kung ang sinuman ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, kung gayon siya ay itinapon sa dagat-dagat ang apoy. Apokalipsis 20:3. Narito ang mabuting balita. Kung ayaw mong pumunta sa kakilakilabot na pool ng apoy para sa kawalang hanggan at magkaroon ng iyong buong buhay, kasama ang iyong mga iniisip na nakikita at narinig ng lahat ng mga tao, pagkatapos ay manalangin ng ganito sa iyong buhay. Ngunit ibig sabihin din ang iyong sinasabi, Mahal na Jesus, ikinalulungkot ko na ako ay nagkasala ng labis. Mangyaring patawarin mo ako. Naniniwala ako na namatay ka para sa aking mga kasalanan sa aking lugar. Salamat. Para pagkatapos ay mapupunta ka sa langit para sa kawalang hanggan at ang buong pelikulang iyon ay mawawasak dahil binayaran ito ni Jesus ng kanyang kamatayan. Walang ibang makapagliligtas sa iyo. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Juan 4:6. Tinatanggap ni Jesus ang mga taong naniniwala sa kanya sa langit. Maari ka ring pumunta doon para sa walang hanggan kung gusto mo.